O, ito kabayan ha, kasi may 3 pasyente ngayon. Kung ikaw mahilig mag-ahit, okay, huwag kang magtaka kung lagi nangingitim down there and down here. O, awareness lang po ito ha. Dahil sa maling proseso o technique mo sa pag-aahit. Yan ang kadalasan mali kasi kabayan. Mali ang pag-aahit. Okay? Kasi, mahirap naman kabayan na mapuputi sila. Tapos pagdating sa armpit at saka sa bikini, ang iitim, ang nirason nila, lagi silang nag-aahit. Ewan ko ba ngayon kung nangyayari dito sa gitnang disyerto, lahat ng lalaki na lang dito siguro, parang awareness sa pagtanggal ng buhok sa kilikili at bikini. Kabayan, maraming gumagawa niyan. Okay? Yung madalas nag-aahit, kabayan, siguraduhin mo lang na yung ginagamit mong razor, bago at hindi pa ulit-ulit ginamit. 10 beses na yung razor mo, hindi mo pa pinapalitan. Minsan pa nakita pa ng kapatid mo, ginagamit pa yan. O kaya yung kaibigan mo, ginagamit pa yung razor na yan. Okay? Isang dahilan yan kabayan kung bakit nangingitim. Ganito kasi yan pagka kapag tayo nag-aahit, huwag masyadong madiin. Gigil na gigil ka naman. Relax lang. Ayan. Yung tamang tamang stroke lang. At huwag mong ulit-ulitin ha. Kung sana'y nadaanan mo, huwag mo nang ulitin ha. Ginagawa pa ng karamihan dyan, sinasalubong. Yan ang pinaka. Huwag niyong gagawin yung salubungin yung tubo ng buhok. Okay? Kabayan, yan na yung pagkakaroon ng ma-irritate na yung hair follicle mo. Baka yung tubo ng buhok mo, paloob at hindi palabas, diyan ka na magkakaroon ng ingrown hair. Pwede ka magkaroon ng inflammation. Pero kang magkaroon ng butlig na malaki na maghumantong sa pagkakaroon ng nana. Kagaya ng mga pasyenteng nararanasan ko dito, kabayan. Ganyan ang kadalasan na nakikita ko dito sa maling paggamit ng razor. Brad, ito lang, razor lang. Pag mali gamit mo talaga yan, perwisyo bibigay sa'yo niyan. Kapag meron na kayong gunting, okay? I-trim nyo na lang. Kumuha ka na lang ng malinis na gunting. I-trim nyo na lang. O sa mga kababaihan, pag malapit na yung mens nyo, saka na lang kayo mag-ahit. Okay? Kung wala ka ng mga... Joke lang. Kasi ang nangyayari dyan, kabayan, ganito yan. Kapag tayo nag-aahit, yung top lipid layer, okay, ng ating mga skin, kung tawagin epidermis, siyempre, natatanggal natin yan pag nag-aahit tayo. Ngayon, kung natanggal mo yung top layer ng ating skin na nagbibigay ng moisturizer dyan, nagme-maintain ng pagiging moisture ng skin natin, ikaw ay expose sa irritation, expose sa inflammation. Pansinin mo, kung saan yung inahit mo na part, yan ang laging nagda-dry. Kasi tinanggal mo na yung pagka-moisture niya eh. Okay? Ngayon, pulang-pula na yan. Diba? Ngayon, kapag pulang-pula, dyan na part yung gusto mong kamutin. Huwag mong kamutin gamit yung kukuha. Tapik-tapikin mo na lang muna, kabayan. Okay, kabayan, isang paalala lang kay Panot yan, ha? Dahil sa malit na bagay na ganyan, nagkakaroon ka ng hyperpigmentation dyan sa down there and down here. Kasi nasasaksihan ko dito, kabayan, kaya ko lang gustong i-share sa inyo para at least ma-aware naman kayo. Marami siguro dyan, ang dami ng butlig. Pulang-pula na, hindi ka kamot ng kamot. Kasi dyan na nagkakaroon ng parang, pimples. Okay? Nagkakaroon na dyan. Pag yan kinamot mo at lumaki, mag-antibiotic ka na siguro yan. Darating yung time na yan, magpakonsulta ka kay doktor dahil lang sa pag-aahit. Okay? May pasyenteng ganyan dito. Nangyayari po yan, kabayan. Okay? Isang awareness lang po yan, ha? God bless everyone. Bye-bye.